Bigla ka na lang mahilo at himatayin sa daan. Kung sa bagay, mas kikita ka pa kung ibuburol ka dahil sa abuloy eh. Nay! Saan niyo agad pinto, Nay? Tambay Stories. Naranasan mo na bang matenga ng ilang araw o buwan bilang isang tambay? Maaring personal choice mo yun, pero pwede rin namang sadyang doon ka lang dinala ng kapalaran. Ano't ano pa man ang dahilan ng pagiging tambay mo, ano kaya ang pinakakakaibang karanasan mo sa buhay na yun? Katulad ka kaya sa senders natin ngayon na nakaranas ng kakilakilabot na mga pangyayari habang namumuhay bilang mga tambay. Halika na at makinig para malaman mo ang mga kwento ng mga dating tambay na sina Rodolfo at Aaron. Dito lang sa kwentong Takip Silim. Saksi. Kumusta po sa inyo, Sir Jupiter? Ako po si Rodolfo ng Lapu-Lapu City. Sumulat po ako para ibahagi ang isang di ko malilimutang karanasan noong ako'y naging tambay dito sa amin. Bandang 2001 po iyon at 22 anyos pa lang ako. Bigo na nga ako makahanap ng trabaho, ginulo pa ako ng isang kaluluwang di matahimik. Ipinilit niya sa akin ang isang responsibilidad na ayaw ko talagang tanggapin noong una. At saan ka na naman pupunta, Dolpo? Nay naman eh. Tapos na naman akong kumain at maghugas ng pinggan. Wala rin naman akong gagawin dito sa bahay. Labas po muna ako. Wala kang magawa kasi wala kang trabaho, kang batugang ka, lalabas-labas tapos ano? Makikipag-inuman ka na naman doon? Alam niyo namang nahihirapan lang talaga akong maghanap ng trabaho. Wala kasi akong natapos. Nahihirapan ka makahanap ng trabaho kasi batugang ka. Bakit yung anak ni Ason may trabaho kahit grade 4 lang ang natapos nun? Ikaw nakaabot ka naman ng second year pero ano? Nga. Sakit yun namang magsalita, Nay. May trabaho yun kasi wala yung pangarap sa buhay. Tignan niyo naman, construction worker lang. Ang gusto ko, makahanap ako ng trabaho yung sa opisina. Ayan, masyado kang mapili. Gusto mo na magandang trabaho pero di ka naman kwalipikado. Ay, naku. Yan ang problema sa inyo eh. Wala kayong bilib sa akin. Makaalis na nga. Sige, umalis ka. Umalis ka at huwag ka na babalik. Batugan! Kahit umuusok na naman ang ilong ni Nanay Carol, umalis pa rin po ako noong gabing yun, Sir Jupiter. Pinagsisihan ko nga yun kasi isang hindi kaaya-ayang pangyayari ang tumambad sa akin. Mga 10:00 pasado na po ng gabi. Sarado na ang tindahan na lagi kong tinatambayan. Pero doon pa rin ako umupo sa harap nito.
May mahabang upuang kahoy kasi roon kung saan pwede akong humilata. Madilim kasi walang ilaw. Pero ayos lang kasi mahangin naman ang lugar. Bandang 11:00 nang huminto sa di kalayuan ng isang asul na motorsiklong may sakay na 2 lalaki. Bumaba yung isa, habang nanatili namang nakahawak sa manibela ang nagmamaneho. Noong una hindi ko sila mamukaan kasi sa dilim sila huminto. Ngunit lumakad sa may poste ng ilaw yung bumaba at mukhang may tinatanaw sa malayo. Doon ko nakilalang kapitbahay pala namin ito na si Mang Jojo. Ilang minuto pa po dali-daling lumapit sa motor si Mang Jojo. Hindi ko na sila ulit maaninag ng maayos. Pagkatapos naglakad sa ilalim ng poste ng ilaw ang isa pa naming kapitbahay na si Mang Agosto. Dito na po nagkandaloko-loko ang sitwasyon, Sir Jupiter. Anong problema ni Mang Jojo? Parang aligagaya yata ah. Uy, si Mang Agosto. Teka, bumunot. Walang hiya. Hayop! Si Mang Agosto! Patay na ba yun? Anak ng... Anong gagawin ko? Hayop! Hayop talaga! Dahil sa pagkawindang ko, nagsumiksik ako sa gilid ng tindahan, Sir Jupiter. Duwag na akong duwag. Pero natatakot kasi akong balikan ni Mang Jojo. May baril sila eh. Tsaka na ako palihim at maingat na lumabas nang magkumpulan na ang mga tao matapos ang mga putok ng baril. Marami ang nagulat at nagtaka kasi mabuting tao naman si Mang Agosto sa barangay namin. Madalas pang namimigay ng merienda sa mga batang palaboy. Pero ayokong isipin yun ng mga oras na yun kasi ayaw ko talagang madawit sa kaso. Magandang gabi, bata. Po? Ay, mamang pulis, ako po? Oo, ikaw nga. Huwag ka matakot. May ilang tanong lang sana ako sa'yo. Po? Ano po yun? Joseph naman, gusto ko nang umuwi. May nakapansin kasing lumabas ka mula sa gilid ng tindahan kanina. Sabi rin, madalas ka raw na tumatambay doon. Nakita mo ba yung nangyaring pagpatay kay Agosto? Ha? Ay, naku, hindi po. Umihi kasi ako dun sa gilid ng tindahan. Tapos, nagulat na lang ako nung nagkaputukan na. Tapos may motorsiklong humarurot palayo. Ah, ganun ba? Sayang naman. Pero pwede bang makuha ang kumpletong pangalan at address mo? Baka sakali kasing may dagdag katanungan pa kami sa gagawing investigasyon. Sige po. Sige po. Dali-dali po akong tumakbo pa uwi matapos kausapin ng pulis, Sir Jupiter. Ayoko kasi talagang madawit doon lalo pat gusto ko ngang magkaroon ng matinong trabaho. At pagkarating ko sa bahay, Ayan na nga sinasabi ko, kakatambay at kakagala mo, mapapahamak ka talaga dyan. Paano kung ikaw yung nabaril doon? Eh di, paglalamayan ka na sana ngayon. Kung sa bagay, mas kikita ka pa kung ibuburol ka dahil sa abuloy eh. O ano? Nakita ko yung nangyari.
nakita ko yung pagbaril. Nay, pinatay nila si Mang Agosto, Nay. Diyos ko po, Rodolfo. Ano ka mo? Kanina mo sinabi nakita mo? Wala pa po. Sa inyo pa lang. Nay, ayoko madamay, Nay. Anong gagawin ko? Mag-iisip tayo ng plano, ha? Sa ngayon, tama yan. Huminahon ka muna. Magpalamig ka muna, anak. Hindi po ako nakatulog ng gabing yun. Sobrang nayanig kasi talaga ang pagkatao ko sa nakita ko eh. Opo, marami akong palpak na desisyon sa buhay. Pero hindi naman ako masamang tao talaga. Hindi ako bayolente. At hindi ako sanay sa mga madudugong eksena. Kinabukasan po pumunta muna ako sa isang pinsan ko para sana maglibang. Nanood po kami ng iilang mga palabas. Yun nga lang hindi ko namalayan ang oras. At inabot na pala ako ng pasado 9:00 ng gabi. Masyado kaming nawili kakapanood. Kaya mag-10 na nang bumiyahe ako pauwi. At sa ayaw at sa hindi, kailangan kong dumaan doon sa may tambayan. Nakakainis naman, no? Hindi ko na tuloy matignan ang tambayan na katulad ng dati. Imbis ma-relax, nangingilabot ako rito. Rekta na lang uwi siguro. Teka, sino yun? Napakabarong. Sir Jupiter, natigilan ako sa paglalakad nang may nakita akong lalaking nakasuot ng barong. Nakatayo sa ilalim ng poste ng ilaw, malapit sa tindahan. Sinubukan kong kilalanin kung sino yun. Ngunit nanayo ang mga balahibo ko nang makilalang yun ay si Mang Agosto. Dahan-dahang lumilingon sa akin kaya't agad akong napatakbo palayo. Pakiramdam ko talaga noon luluwa na ang puso ko sa lakas ng kabog. Nadagdagan pa nang makita kong nakabuntot sa akin si Mang Agosto nang lingunin ko. Bagamat hindi naman siya mukhang galit, pero halata kong umiiyak ito. Hayop yan. Anong kailangan mo sa akin? Ba't ka nagpakita sa akin? Anak nang gusto ko idamay eh. Nalintikan na. Nay! Buksan niyo agad pinto, Nay! Mary Joseph naman, Rodolfo. Atakihin ako sa'yo. Mamaya na tayo mag-usap. Papasukin niyo muna ako. Ano ba kasi nangyari sa'yo, bata ka, ha? Nay, si Mang Agosto, nagpakita sa akin. Nay! Ano ka mo? Sigurado ka? Sir Jupiter, noong gabing yun din po ay kinumbinsi ako ni nanay na magsalita na tungkol sa nasaksihan ko. Sa totoo lang po, ayoko talaga. Pero natatanaw ko kasi si Mang Agosto na nasa labas ng bahay namin. Nakatayo at umiiyak sa mismong tapat ng bintana ng kwarto ko. Kaya naman nakapagpasya na rin akong umamin at agad kaming pumunta sa bahay ng pamilya ni Mang Agosto. Naging magulo ang mga sumunod na buwan ng buhay ko. Masyadong masalimuot pala kung isasalang ka sa investigasyon at korte
bilang saksi sa isang kaso ng pagpatay. Pero tiniis ko na lang kasi ayokong dumikit sa akin ang isang multo. Nakulong naman po si Mang Jojo at yung kasama niya. Hindi pa nga po sila nakakalay hanggang ngayon. Ako naman po kinuha bilang tauhan ng pamilya ni Mang Agosto. Doon ako nagtatrabaho sa isa nilang negosyo. Naging masaya naman ako kasi nakatulong ako kahit pa nag-aalinlangan ako noong una. Hanggang dito na lang po at maraming salamat, Sir Jupiter. Bagong kapitbahay. Hello, Sir Jupiter. Ako po si Aaron. 19 years old at taga rito lang sa Valenzuela. Itong ikikwento ko po ay last year lang nangyari. Tungkol po ito sa bago naming kapitbahay noon na may di sinasadyang maisama sa kanilang paglipat. At ang matindi, pati ako ay kamuntikan ng mapahamak. Sir Jupiter, pinatigil po ako ng mga magulang ko sa pag-aaral. May 2 taon na ang nagdaraan. Barkadista kasi ako at hindi nag-aaral ng maayos. Sabi ni Papa, sayang lang daw ang pagpapaaral sa akin kung ganoon lang din ang mga ginagawa ko. Tama naman po sila eh. At di ko rin naman sila masisisi sa desisyon nila. Yun nga lang ang nasabing pa siyang naging dahilan kung bakit ako naging tambay. Isang araw po habang nakatambay ako sa harap ng bilyaran, may napansin akong isang van na huminto sa tapat. Bumaba ang isang mag-anak tapos ay nagsimulang magpasok ng mga gamit sa loob ng bahay. May tatay, nanay, tapos 2 dalaga. Kakatitig ko, napansin ko na lang na kumakaway sa akin yung tatay sa pamilyang yun. Lumapit naman po ako. Oh, kami nakabili ng bahay na to. Ako nga pala si Manny. Nice meeting you po, sir. Ako naman ho si Aaron. Pero, may tutulong po ba ako? Oo, sana eh. Kailangan ko kasi ng tulong sa pagpapasok ng mga gamit. Ayos lang ba sa'yo? Huwag kang mag-alala. Babayaran naman kita ng konti. Ay, sure po, sir. Wala naman akong ginagawa ngayon eh. Tsaka, mukhang mahihirapan kayong ipasok lahat to, lalo ng mga furniture. Kayo lang ho ang mga lalaki eh. Tapos, 3 babae na yung kasama nyo. Ha? 3 lang naman kami, Aaron. Ako, ang asawa kong si Annie. Tapos si Grace, ang anak namin. Takang-taka ako sa sinabi ni Sir Manny, Sir Jupiter. Sigurado kasi akong 3 babae ang nakita kong bumaba sa van. Naisip kong baka multo ang nakita ko. Kasi alam kong dati na talaga akong may third eye. Kaya naman bahagya na akong kinilabutan. Gayunpaman ay tumulong pa rin ako sa pagpasok ng mga gamit nila. May bayad eh. Pangkain at yosi ko na rin yun.
Aaron, itong bayad ko sa'yo. Ayos na ba yan? Grabe. 200 talaga? Laki naman nito, sir. Ay, sige, salamat po, Sir Manny. Ayos lang. Ang bigat kaya nung mga divider at cabinet na binuhat natin. Pa, heto na po yung tiyang siopaw sa baon natin, oh. Hindi. Kumpirmado. Multo nga. Ayan. Aaron, eto siopaw. Pang merienda mo rin. Aaron, may problema ka ba? Sir Jupiter, napako ang tingin ko sa isang babaeng nakaitim na nasa likod ni Grace. May kahabaan ang buhok nito na bahagyang nakatakip sa mukha. Nakasuot ng itim na blusa at itim na palda. Nakayuko ngunit hindi sumasayad ang mga paa sa sahig. Ha? Wala po. Wala pong problema, sir. Medyo nablangko lang ako. Siguro dahil sa init ng panahon. Naku, ikukuha kita ng tubig, ha? Wag na po, sir. Ayos na po ako. Tsaka salamat na rin po sa siopaw. Alis na rin po ako. Baka hinahanap na po ako sa amin. Sigurado ka, ha? Baka mamaya niyan, bigla ka na lang mahilo at himatayin sa daan. Hindi naman po. Sige na, sir. Sibat na ako. Pinipigilan ko lang po ang sariling tumakbo noon kasi baka magtaka ang mag-anak sa kilos ko. Pero talagang nilukob na ako ng hilakbot. Alam ko kasing hindi pangkaraniwang multo ang nakasunod sa dalagang anak ni Sir Manny. Nakaitim kasi, tapos ay napakabigat ng presensya nito. Katulad na katulad sa nararamdaman ko kapag may nakikita akong multo na puno ng galit at lungkot. Lumipas ang mga araw, madalas po talaga ako roon sa bilyaran na nasa tapat ng bahay ng mga bagong lipat. Madalas rin akong pakiusapan ni Sir Manny na tumulong-tulong sa kanila kasi wala pa silang gaanong kakilala sa may-amin. Sa mga pagkakataong yun, palagi ko pong nakikita ang babaeng nakaitim na nakabuntot kay Grace. Pansin ko ring mukhang palaging malungkot ang dalaga, yung bang laging nakabusangot, tapos lagi ring lutang. Hello po, Sir Manny. Uy, ikaw pala, Aaron. Ano natin? Ano, sir? Hindi naman sa nangingialam ako, pero maitatanong lang sana. Ano ba yun? Parang sobrang seryoso niyan, ha? Bakit ho ba palaging malungkot si Grace? Nagtataka lang po kasi ako, sir. Ayos lang, Aaron. Ayos lang. Pero sa totoo lang, hindi rin namin alam ng mama niya eh. Pakiramdam nga namin, may itinatago siya sa amin na kung ano. Hindi naman kasi siya dating ganyan. Huwag niyo akong pakialaman! Wala kayong karapatang pigilan ako! Ha? Ano yun? Mukhang sinumpong na naman yata. Napatakbo kaming dalawa ni Sir Manny papasok sa kanilang bahay. Dinatnan po namin si Grace na nagwawala. Sinusubukang pigilan ng kanyang mama pero sadyang napakalakas nito hanggang sa napagtanto ko kung ano ang nangyayari.
Dali-dali akong lumabas para tawagin ang pastor ng simbahang nasa malapit lang sa amin. Agad naman kaming nakabalik at sinimulan niyang dasalan si Grace. Doon ko nakumpirmang sinasapian nga ng babaeng nakaitim ang dalaga. Makalipas ang halos 1 oras, huminahon po si Grace. Kasabay noon, lumabas sa kanyang katawan ang babaeng nakaitim. Napakatalim ng titig sa akin. Aaron, maraming salamat talaga. Natulungan mo na naman kami. Mabuti at nakatawag ka kagad ng pastor. Kung hindi, baka napaano na ang anak ko. Wala ho yun, Sir Manny, pero konting payo lang po. Ano yun? Mag-ingat po kayo dun sa sumapi kay Grace. Hindi pa rin kasi siya umaalis. Nasa paligid niyo pa rin siya. Anong ibig mo sabihin? Sir, naaalala niyo yung kakarating niyo pa lang? Di ba, sabi ko may 3 babae kayong kasama? Kasi akala ko kasama niyo yung isang babae na nakabuntot kay Grace. Seryoso ka? Opo, sir. Yan lang po ang may tutulong ko sa inyo. Aalis na ho ako. Mag-aalas 11 na po kasi ng gabi. Baka hinahanap na po ako. Matapos kong sabihin yun kay Sir Manny, umalis na rin ako agad sa bahay nila. Hindi ko na kasi kaya ang panginginig ng kalamnan ko gawa ng kilabot. Hindi mawala sa isip ko ang panlilisik ng mata ng babaeng nakaitim nang lumabas ito sa katawan ni Grace. Bumigat din bigla ang hangin sa loob ng bahay nang kausapin ko si Sir Manny. Kahit hindi ko na nakikita noon ang babae. Subalit pagkalabas ng gate nila, natigilan ako sa sumalubong sa akin. Naroroon ang babaeng nakaitim at inaabangan ako sa may bilyaran. Nagpalingalinga ako at lalong kinabahan nang walang makitang ibang tao. Pakialamero! Anong kailangan mo sa akin? Anong kailangan mo sa pamilyang yon? Huwag kang magkikialam dahil wala kang alam. Wala kang alam kung anong kasalanan ng pamilyang yan sa akin. Wala! Kasalanan? Ano bang kasalanan nila sa'yo? Kapag nangialam ka pa ulit, ikaw ang isusunod ko. Hangal! Matapos niyang magsalita ay bigla na ring nawala ang babaeng nakaitim sa harap ko, Sir Jupiter. Lumingon ako sa bahay ni na Sir Manny at nakitang naroroon na ang babaeng nakaitim sa bintana ng kwarto ni Grace. Nakadungaw ito at matalim pa ring nakatingin sa akin. Mabilis naman akong tumakbo pa uwi. Takang-taka nga po sina Mama at Papa kung bakit grabe ang pagpapawis at panginginig ko pagkapasok ng bahay. Ano ba kasing nangyari sa yung bata ka? Para kang hinabol ng maligno ah. Ma, yun nga po mismo nangyari. Aha? May nakaharap akong multo doon ka na Sir Manny. Tapos pinagbantaan ako. Manny? Yung bagong lipat ba? Opo, ma. Ay, kailan ba kasi mahihinto yung mga pagpaparamdam sa'yo ng mga multo, anak? Hindi ko alam, ma. Hindi ko alam. Ma, doon muna ako kila Lolo sa probinsya. Sige na po. Pagbalik ko, pangako, titino na po ako. Basta lalayo na po muna ako rito. Kung yan ang makakabuti para sa'yo. Sige,
Pumayag nga po ang mga magulang ko sa pakiusap ko, Sir Jupiter. Agad nga po akong lumarga pagkalipas ng 2 araw. Simula po noon ay wala na akong balita kina Sir Manny. Ang huling nalaman ko lang ay umalis na sila habang nasa probinsya pa ako. Pero aaminin ko po, sinadya ko talagang hindi muna bumalik hanggat naroroon pa sila. Ang mahalaga lang sa akin, nasabi ko kay Sir Manny na nasa paligid lang nila ang sumasapi sa anak nila. Umaasa na lang akong sana nakahanap na sila ng paraan para mapatahimik ang ligaw na kaluluwa. Subalit kung kayo ang tatanungin, tama po ba ang ginawa ko? Wala rin naman kasi akong magagawa eh. Opo, may third eye ako. Pero hindi naman ako marunong magpalayas ng kaluluwa. Tsaka sa palagay niyo, ano kayang kasalanan ng mag-anak sa babaeng yun? Hihintayin ko po ang inyong mga kuro-kuro at baka matulungan niyong pumayapa ang isip ko. Maraming salamat po sa inyo at hanggang dito na lang. Aaron ng Valenzuela. At ngayon naman, narito na po ang inyong paboritong shoutout portion. Shoutout kay Kilabot King, Cheche Gentiles, Herch Howard, Colette Chanel, Hurem Shakib, Rizalyn Devida, RJ Works, Lea Hilera, at Maybe Lying to Me, Brick Banzon, at Claire Sauceso. Basahin naman natin ang ilan sa magagandang comment mula kay Robert John Dukusin at Dara Navi. Sabi ni Robert, sa sobrang adik ko sa mga kwento nyo, lumilipas ang maghapon ko sa trabaho na di ko nararamdaman ng pagod. Salamat po sa napakahusay na pag-narrate ng mga kwento. Mas nagiging intense lalo ang kwento. Sabi naman ni Dara, sobrang enjoy po talaga sa pakikinig lalo kapag nagpaplansa ako or nagluluto. Hindi ko nararamdaman ang pagod ko dahil nakakawala ng pagod ang pakikinig dito sa ating paboritong channel, ang Kwentong Takip Silim. More stories to come po para madami pa kaming mapapakinggan. God bless us all. Sa mga hindi po nabanggit, huwag pong mag-alala. Sa susunod, kayo naman po. Huwag niyo pong kalimutang mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout ang mga pangalan niyo. Muli po mula sa bumubuo ng Kwentong Takip Silim. Ito po ang inyong lingkod, Jupiter. Nagpapasalamat.